Yung mga crested form niya, yan look. Yak. Kaya na, sige. Yan, palilipat muna namin to at pakita ko sa inyo pag malap. Mamahaling halaman na naman. Diyos ko, ewan ko ba ano. Ikat natin siya dito. Pag ganyan. Nakita nyo. Nakat ko na po siya pag ganyan. And, ayun, nakita nyo? Yan, kapag hindi po yan, para hindi umalat pa. Ganyan po natin yan dyan. Hello everyone, this is Sir Misunawat Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating channel. At ngayong araw nga na to, medyo nadismaya ako't nalungkot kasi pag ikot natin doon sa plant museo, naku po yung mamahaling kong halaman na Paki Podium, yung tawag sa kanya, biglang natunaw, naglambot at hindi ko alam kung anong nangyari. Ang laki-laki pa naman nun. Tara, samahan nyo ako, punta natin at kamustahin. Tingnan natin kung masasalba pa natin. Tara. And we're back mga ka-MTP at ngayon nga po, ayan, nandito na tayo sa Plant Museo ng Doktora ng Bayan. Dito ko nilagay yung aking koleksyon kasi maganda to, malaki. Pero ang problema, nung talagang pumunta ako dito, nagulat ako kasi ang tagal-tagal ko nang pinapaalis dito nito kasi ililipat ko ng pwesto at naluluoy nga, hindi pa rin ako sinusunod talaga ng mga angels ko. Kaya ayan, yari sila sa akin ngayon. Tingnan nyo kung anong nangyari. And eto na nga, nandito tayo sa Plant Museo. Dito ko nilagak muna yung aking malaking Paki Podium. Nung una nakita ko na to na parang yan, nagkaroon ng mga dalawa yun kasi isa yung isa. Parang abaniko yan, mga Paki Podium na malalaki, no? Yung mga may codex. Tapos, ang tawag din dito is Madagascar cactus. Kaya lang, ang problema dito sa isa, kasi grafted ata ito eh. Nabili ko, ayan siya, o kita nyo. Yung mga crested form niya, yan look. Yak, lambot talaga, no? So, papakuha ko to para, yan, maalis muna dito, maiba ng pwesto kasi pag hindi ko to ginawa, kakalat yan, papatayin yan yung buong halaman. So ayan, tara at tanggalin nyo na dito iskiri. So tingnan mo, kaya mo ba? Tawag mo sa inang, patulong tayo. Kaya na, o sige. Yan, palilipat muna namin to at pakita ko sa inyo pag malapitan dun sa ating paglilipatan at cure natin. So ito yung ating Paki Podium na sobrang laki na nito. Itong Madagascar cactus, napakamahal ng bili natin dito, pero ayan, meron tayong problema kinakaharap sa kanya ngayon. Yung kanyang ito matigas pa, pwede pa siguro to. Kaya lang ang problema dito, pag hindi natin tinanggal yung mga ganyan, mahahawa yung mga iba. So nakita nyo naman kumakatas. Maaring ito po ay nasobrahan ng init or possible din na sobrang init niya, nagkaroon siya ng sugat, tapos nung nadiligan siya, doon na nagsimula yung fungus, no? Kasi ganyan po tayo minsan, kapag halimbawa pong sobrang napaka init, nagkakaroon po ng tinatawag na pagkabulok yung halaman at makaka-form yan ng sugat. Ngayon, once na dinilig po yan, yung sugat, maaari po yung mafungus naman, ano, dahil lalambot siya, manunubig-dumig, katulad na nangyari dito, na ayan, na kapag hindi naman natin tinanggal yan, talaga pong kakalat po yan, ano. So sayang to, itong ating halaman na to, and subukan natin tanggalin kasi may nakita akong part dito na matigas pa, pero feeling ko tanggalin na natin yung buo na to kapag gano'n, ano. So halika, tara simulan natin. So ngayon, start na natin tong ating operasyon. Operasyon dito sa ating mamahaling halaman na naman. Diyos ko, ewan ko ba kung anong nangyari dito. So tanggalin muna natin. Ayan, nakita nyo. Tingnan natin yung mga malalambot na part. So pwede naman yan tanggalin ang paganyan. Nakita kumakatas siya, nakita nyo. Oh, yak. Ang baho. May amoy na siya. May amoy na talaga siya, pero anyways,
tingnan natin kung hanggang saan yung kanyang affected na area. Kita nyo. So, malamang etong part na to matigas pa eh. Ikat natin siya dito. Pag ganyan. So, nakita nyo. Nakat ko na po siya pag ganyan. And, ayun. Nakita nyo? Yan. Kapag hindi po yan natanggal, ano nga yan, eh, yan, magiging cause po. Ay, naputol pa ata yung ating bulok. Kita nyo? Bulok na siya, oh. Oh. Bulok na. Pag hindi pa to na ano, mahahawa pa yung iba, no? So, tanggalin natin yung naputol natin. Yan. Kasi masyadong, ano siya. So, amoy tsaa. Amoy tsaa siya. Laga mo. Lalaga ko, tapos papakunin ko sa Oo nga, ano? Tsaa. Amoy tsaa siya. Hindi naman siya totally mabaho, pero amoy tsaa. Ito ay Madagascar cactus. Ayan, kita nyo. So, meron pa kayo nakikitang mga kulay black. Kailangan matanggal yan, no? Pero this one, yan. Tingnan natin kung hanggang saan pa yung kaya natin tanggalin. Hanggang may itim pa yan, kailangan po tanggalin yan, ano? Kasi hindi pwedeng iwanan yung itim. Pag may itim pa, eh, ibig sabihin po niyan, ayan, no? Katulad yan, malinis na. Wala na siyang itim. Para tumalin siya, no? Kasi kapag iniwanan po natin yung mga itim-itim na yan, ang nangyayari po dyan ay yung mga natitira na part, eh, talagang nadadamay, no? Kailangan natin packing ng mga ano yan, para tayo nag-o-opera dito ng ano, ito, laki na ng ano, oh. So, lalo itong isa na to, grabe, hanggang dito na yan. So, sabi, ano siya. Ikot mo, ikot. Ingat lang. Ikot sa likod mo. Ayan. Hindi na. So, yan. Ingat tayo dito, at grabe. Oh my God. Ito medyo matigas kasi itong part na to eh. Kaya, ayan. Tanggalin natin siya. Ayan. So, dito pa. Ito, itim na rin, oh. Yung ano niya talaga, grabe na. Yung kanyang mga part na natamaan. Meron na talagang mga part na sobrang black na. So, dapat talaga tanggalin siya, no? So, tanggalin ko muna lahat, tapos pakita ko sa inyo mamaya after natin malagyan, tapos kung ano yung susunod na step. So, eto na, natapos na natin yung pagtatanggal. Tingnan nyo, natanggal na natin yung ano. Kaya na may mga black pa siya. Tinignan ko naman yung pagka-black nito. Hindi naman siya bulok. Actually, yung pagka-black niyan, eh, dahil po dun sa pagiging magulang na. No? Yung mga tinanggal natin dito is yung mga brown, malambot, itim, na talaga mamasa-masa. Pero yung natira na to, ito po, mga safe na yan. So, tingnan nyo naging forma niya. Medyo pumangit. From abanico to, ano, kaya lang, gagawin natin ngayon is, yan, pantay-pantayin natin ganyan. Para pag kung halimbawang matutuyo siya, maganda pa rin yung forma niya, no? Anyways, yan na yung pinaka-least na magagawa natin sa kanya para makasurvive, no? After natin na tanggalin yung mga bulok, eh, lalagyan natin ito, yung hydrogen peroxide na 10 volumes, ano, yung kanyang antiseptic na disinfectant din na rin ito. So, patutuluan natin yan, and yan, para hindi umalat pa yung pinaka fungus niya, kasi parang treated din to as sugat, no? Nakita niyo yung bumubula, ganyan. So, ang daming mga mikrobyo niyan, no?
So, afterwards, pwede nyo patuyuin yan. Pwedeng overnight. Tapos, pwede rin naman po na lagyan na kagad nung ating yan, fungicide, no? So, ang gagamitin natin fungicide ngayon is itong Turoge Blue. So, yan. Ito naman. Lagyan na natin yan ng Turoge Blue. Kita nyo yung bula-bula nung ano natin, no? Nung pinag-anuhan natin. Kasi, talagang kailangan ma-disinfect yan. So, pag hindi natin yan ginawa, maaaring magtuloy-tuloy pa rin po yung mga fungus dito, no? So, papatayin lang natin siya. Ayan, ngayon, bubudbura natin siya nito, yung Turoge Blue sa tinatawag. Ayan. Ganyan po natin yan dyan para hindi na po kumalat yung fungus, ano? At maiwasan po yung pagdamay niya doon sa ibang part. So, ganyan ang gagawin natin. And dyan. So, itong aking paki na halaman ay napakatagal na, no? At sabi ko nga, akala ko talaga wala na akong magiging problema dito kasi ang laki na niya talaga. Pero talagang ganyan ang mga plants. Meron tayong mga minsan na pagkakamali. So sabi ko nga dapat na ilipat na ito dun sa ulanan, ano, ng nakaraan. Kasi minsan sa pag-iingat natin sa halaman, kala natin tama yung ginagawa natin sa kanya. Minsan kinukulang siya sa tubig. Yung pag-iingat natin sa tubig, minsan yun naman yung nagiging cause para mamatay siya, no? Yung sobrang kakulangan niya sa tubig, yung dahilan para magsugat yung kanyang katawan. And sayang naman, ang mahal pa naman ng mga ibang plants natin kung mamamatay lang din. So, hayaan lang natin ganyan yung ating plants. And, iblan po natin yan. And, wag muna pong titigan, ano, kasi kapag ito, nilabasa pa ng tubig, maaari pong, yan, pagsimula na naman ang panibagong pagkabulok. So, leave muna po natin siya hanggang matuyo, no? Ito may kalakihan, kaya medyo matagal yung pagpapatuyo sa kanya. Hindi pwedeng ilabas agad. Kasi ang plano ko before, ilabas na to kasi nagda-dry nga kasi yung kanyang mga dahon. Kasi unang sintomas niyan, kapag nagdry mga dahon, dapat ilabas mo para maulanan. Kung halimbawa uulan, paulanan mo ng mga isang beses, dalawang beses, tapos saka mo ulit ipasok, ano, para matugunan. Pero matibay naman to, yung mga affected na area niya lang. Kaya lang, tingnan nyo, nasayang yung forma. Pero kung ito, naghihilom at tutubuan ng panibagong dahon, nakukuberan yung kanyang sugat. So, yan lang naman po yung treatment natin ngayon. And kung meron kayong ganitong klaseng halaman, kasi ito ay parang kapatid na rin ng mga cactus. So, same thing lang din po kung halimbawa magkaroon kayo ng problema sa cactus nyo. Nagkaroon ng ganyan, yung matubig-tubig, masa-masa. I-cut nyo po yung part na yon. Tapos, wag lang po sa bandang ugat, ano, kasi mientras doon ikinat, minsan, syempre, hindi naman bubuhay yung halaman. Papaugatin pa, kailangan pa yung paugatin bago tumubo. Pero kung sa bandang upper part nagkaroon ng problema, pwede nyo siyang ikat. At yan, patuyuin lang, gawin lang po yung mga procedure na ginawa natin. So, yan po yung ating pag-save dito sa ating expensive plants. So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog. Sa mga interesado po sa ganitong klaseng usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo na po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MD. And this is Sir Hermie Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!